Akala nyo sa Pogo, no? Wala na po. Parang wala na interes sa mga tao sa Pogo. Paulit-ulit. Eto po mga bago. Pastor Quebuloy. Sumuko ba talaga o ayaw po kasi nila? Hindi ko maintindihan, no? Maski si Pangulong Marcos, ipinagpipilitan po niya na ah, nasukol kaya napilitan sumuko. Eh, hindi naman po ganun eh, ang kwento. Ang dami na po nilang kwento. Talagang ano po ba masama? Di po ba ang gusto nyo lang eh, di ba gusto nyo rin po sumuko si Pastor Quebuloy? Ngayon sumuko na, gusto nyo naman palabasin na napilitan lang sumuko. Ano po bang masama kung sumuko? Yun ang hindi ko po maunawaan. Parang masama po ba sa pakiramdam yung sinabing sumuko at hindi nahuli? Eh yun po ang katotohanan, eh, di po ba? Masakit po bang tanggapin ang katotohanan? Walang matapang sa kanila, puro sila mga tanga. Punuin ng FPRD approved candidates para no room for Abalos and Company. Ako, straight po yan, no? Badong ang kawawa dito si Tore, wala nahita, may kaso pa. Ang problema pa, no, po, ang tapang pa ni Toring sumunod. Eh, hindi pa nga nagsisimula yung kaso ni Tore, tinatabla na siya ni Abalos eh. Sabi ni Abalos, wala silang kinalaman doon. Boss Badong, paano katotoo na nasa loob mismo na kay OJC? Alam niyo po, alam niyo po, eto yung sinasabi nila, imposible. Ang sinasabi ni spokes ng PNP, meron daw doon isang anong tawag doon? Meron daw doon na isang building na hindi pinapapasok yung PNP. Totoo ba yun? Meron silang hindi napasok na building? Lahat, ang pagkakaalam ko, lahat ng building pinasok nila eh. Obvious naman yun kung meron hinaharang na dito, bawal kayo dito. Imposible, di ba? Kaya ganun po yun. Sa tingin mo, Boss Buds, mananalo kaya si Abalos pagka-senador? Hindi. Hindi ako naniniwala. Kasi galit tayo dyan eh. Huwag kayong panay banat kay Bato. Buti nga nagsikap siya. Ayan po mali, no? Bakit nyo po hindi iboboto? Huwag nyo pong banatan si Bato. Dahil endorse po ni PRRD yan eh. Kami po rito, kulto ni Digong. Boss Buds, dapat i-abolish na ang party list. Bigla na lang magiging congressman, hindi naman nakilatis ng botante. Sino ba gustong bumoto ng NPA? Meron po yung mga kalyado nila, marami sila. Paborito nilang pasukin ng quarters ng mga babae. Meron po bang hindi napasok daw na building? Parang hindi naman nakakapaniwala yun. Kaya mas maganda po, mas matama po si Jubahib tsaka si Atty. Torion eh, sa mga sinasabi nila. Mas kapani-paniwala po. Meron ba naman na involved ang PNP, hindi alam ni Tore? Pati puri ni Ma'am Jean Pajardo nagurgur din, Sir Buds. Kasi pinaikot lang siya ng buwitre sa... Hindi, spokesperson lang yan. Hindi naman po sa kanya galing yun. Kung sa kingdom nahuli si Pastor, bakit walang alam si Tore? Correct. Ba't ayaw niyo iboto si Bato? Sino gusto niyo? Si Castro? Pangilinan. Meron po, alam niyo po, yung mga nananawagan po niya, hindi naman kanila yan, hindi naman nila maiisip yan. Kung Duterte po kayo, bakit niyo po hindi iboboto si Bato? Trinidor na ba ni Bato si Duterte? Meron lang kayong gustong ipasok na kapartido ni Marcos. Wag po kami, hindi po kami boboto ng ni isa na nasa partido ni Marcos. Magkakaalaman na po 'yan, no? Wag po kami. Ginawang scapegoat si Alice Go. Tama talaga si Ate Sara Duterte sa pronouncement niya no, na wala si Kibuloy si kay OJC Sir Buds. Hula lang naman yan. Din niya naman alam po na naroon eh. Hindi na, bakit naman po ipapaalam ni Kibuloy kung nasan siya? Lalo na sa mga Duterte, di ba?
Baka si PRRD pa pwede, pero si ano, both straight Duterte senator lineup. Si Bato, solido po yan, hindi lang alam ng iba. Eh bakit nyo hindi boboto si Bato? Bakit nyo sisiraan si Bato dito? O sige, wag na yun. Marami sa inyo naniniwala na wag iboto si Bato. Pero wag dito sa channel namin. Kasi kulto kami ni Digong eh. Tandaan nyo po, 3 na lang yung senador ni Duterte. Oh. 3 lang ang senador. Gusto nyo pantablahin natin? Eh bakit sa tingin nyo ba mayroong mag-iimbestiga sa kay OJC kung hindi si Bato? Ano man ang gusto nyong mangyari, ultimo drainage pinasok, di mo rin boto si Pacman, boss? Bakit hindi naman si Pacman, nasa Marcos yan? Hindi nyo ba alam yung Marcos lineup? Lahat ng nariyan, di ko iboboto. Bakit mo iboboto yan? Eh pwede naman siyang kumampi kay Duterte, eh. Pinili niya si Marcos. Di ba? Simplihan lang po natin ang buhay. Boss, napanood nyo bago statement? Ano ba? BBM na hanggang ngayon wala daw armas at nasaktan ng namatay. Grabe talaga. Alam niyo po si Pangulong Marcos, yung nagpipid sa kanya ng mga info, kawawa talaga eh, no? Kawawa. Manood po kayo, President Marcos, ng sarili nyo. Ang daming mapapanood na news. Kayo na lang. Yung nagpipid sa inyo, Sir Buds, may press conference ang KOJC. Okay lang po yun. Hindi ko po ititigil ang mga ginagawa ko kahit na po ano. Manood lang po kayo. Wala naman pong problema sa akin eh. Di po ba? Bakit nyo po gusto nyo po akong tumigil sa ginagawa ko dahil grabe talaga. Kung hindi nagkaroon ng Senate hearing, hindi lalabas pag-amin ni Diwata. Sir Buds, good evening. Katulad niyan, makikilala ba natin si Morales kung hindi nag-Senate hearing si Bato? Malalantad ba yan sila yung unti-unti hanggang kay Binag? Tsaka di yan gagalaw si Bato na walang usap kay PRRD. Sana contempt nila si Idol Sara. Simple lang po yan, may ipapasok sila na kandidato galing sa Marcos. Eh yung pala, gusto nyo palang makuha. Ito lang Gusto pala nyong kumuha sa mga boto ng mga Duterte. Eh bakit kayo diyan tumakbo, 'di ba? Pinagluloko nyo kami. Hindi kami papayag na tangayin nyo sa iba. Sa lahat na napapanood natin ngayon, Kibuloy, Alice Go, meron bang kinalaman sa mga problema ng ating bayan? Sana focus ng gobyerno sa bigas at kabuhayan natin lahat. Kaya, alam nyo po, kahit na po anong mangyari, masaya pa rin po si BBM. Kasi nalalayo po yung problema eh. Hindi po pinag-uusapan yung problema eh. Kita nyo, baha. Wala nang solusyon ng baha natin. Kada po, ibang uri na po yung baha dito. Boss Bad, si Tol nagpapabida kanina sa Senado. Layo, no? Gusto mag-lecture, no? Gusto niyang pakita na magaling ako. Ako pinakamagaling. Hindi po ganyan. Dapat nagle-lecture kayo, natutuwa din yung mga tao. Ginagaya niya si Miriam Santiago, ganyan si Miriam Santiago eh. Pero kaya ka-interesado kay Miriam kasi galit. Kita niyo ba yan? Alam niyo ba? Ikaw. Style po ni Miriam yan eh. Tinatanong yung mga abogado. According to ano? Hindi mo pala alam. Kung ako, professor mo. Miriam na Miriam po yan. Si Miriam, pag bumira po, tinatanong niya yung mga abogado na gusto niyang birahin. Siyempre, hindi makakasagot. Hindi mo pala alam. Kung ako naging... Meron yan yung naging teacher niya si Miriam. Hindi ko alam kung pinasa kita, bakit kita pinasa noon. Ayun yung gustong gawin ni Tol.
ipakita niya siya yung bagong Miriam Santiago. Tol, wala kang boto, tol. Hindi mo kaya si Miriam, tol. Ginagawa po ni Miriam yan, pero nakakalibang po yung kay Miriam. Yung ginawa ni Tol kanina, nakakainip eh. Malayong edukasyon kay Tol. Oo, mas magaling si Tol kung tutusin kasi putya, doktor, nakailang doktor na yan. Sayang yun si Ma'am Miriam. Bakit naman sayang? Eh hanggang ngayon pinag-uusapan natin. Yun na legacy niya, di ba? Maria Paslim. Sayang kung naging senador ka, naging vice president ka, ni walang nakaalala sa'yo. Katulad ni Noli de Castro. Meron pa ba nakaalala na pinagagawa niya nung senador siya? O may nakaalala ba nung pinagagawa niya nung vice president siya? Di ba? Yun po ang masayang. Buhay pa yan, ha? Pero wala kang maisip na nung vice president si Noli o nung senador si Noli. Naalala ko lang. Ganun po yung sayang, yung wala kang impact. Yung ikaw ay nanungkulan, mataas ang panunungkulan mo, pero wala ka naging impact. Pero hanggang ngayon, bigla nating maalala si Miriam. Hindi po sayang ang buhay nun. No? Hindi po sayang yun. Ang nakakapanghinayang kung ikaw nabuhay sa mundo, wala kang impact. Kaya ako masaya na ako kahit papaano, putya, may nakakilala sa akin, mga 1,000 tao, kilala ko, Badong Aratilis to, putya, okay yan si Badong, puta.